June 2019. Clark Abandoned Hospital. Akala namin thrill lang. Pero may mga mata palang nakamasid sa dilim. Nung una, hesitant pa kami pumasok. Sobrang dilim na kasi. Parang yung tipong kahit may flashlight ka, hindi yun sapat. May roving guard na nagpapatrolya. Pinagbawalan kami. Pero sa huli napapayag din namin. Sinamahan niya kami at inabutan na lang namin ng konting pera. Bribery na akong bribery pero curiosity won. Pagpasok namin, literal na wala kang makikita. Wala kang maaaninag. Wala ka ring masisilip. Buti na lang katatapos lang umulan. Maingay ang mga palaka sa labas. Pati yung tagas ng tubig mula sa upper floor, nag-e-echo sa loob. Medyo nakatulong sa kaba, pero hindi pa rin sapat. Habang nililibot namin ang second floor, sobrang ingat kami. May mga butas sa sahig. Sabi ni Kuya Guard pag nahulog ka, diretso ka sa morgue sa ground floor. Walang salo, walang second chance. Habang bumababa kami, nagkwento si Kuya Guard. May spot daw siya dati na pinatayan ng flashlight habang nagro-roving. Pinakita pa niya yung drawing sa dingding. Tao na may hawak na flashlight. Siya raw ang nag-drawing noon para maalala kung saan siya may naramdaman. Tapos, tinuro niya yung parang oven sa gilid. Diyan daw niya nakita yung bata. Tumakbo sa labas, pero walang tunog. Walang yabag, walang anino. Pagdating sa morgue, kailangan mo pang yumuko para makapasok. Natabunan na kasi ng buhangin yung pinto. Maliit na butas na lang ang pwedeng daanan. Parang sinadyang sarhan. Pagpasok ko, nagpicture at video pa ako. At doon ko nakita. Spirit orbs. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Napakarami. Parang may mga mata sa paligid. Napakatahimik pero alam mo yung pakiramdam na may nagmamasid. Hindi galit pero hindi rin kampante. Mula noon sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik dito. Hindi dahil sa kwento ni Kuya Guard. Hindi dahil sa dilim. Kundi dahil sa nakakapangilabot na pakiramdam. Yung tipong wala ka namang nakikita, pero alam mong may nakatingin at may nakamasid. Ako si Carl, at ito ang aking Haunted Journal.